Thank you. I will recognize you now, Okay. Honorable Vice President. Yes. Mr. Chair, the position of Undersecretary and Assistant Secretaries and other appointed positions are positions of trust and confidence by the appointing authority. The resignation letters of the USEX and the ASEX of DepEd were accepted by the appointing authority. And who is that? Mr. Chair? The President of the Republic of the Philippines. Yes! Magandang araw! Magandang araw po sa inyo lahat. Ay, alam po ninyo, ay ako po ay disappointed dito sa mga congressman sapagkat, akalain nyo sila po ay tinanong, tinanong ni BP Sara patungkol sa appointing authority. Okay, ito po ang sagot o ang tanong ni BP Sara dito kay Joel Chua. Okay? Ulitin ko Sabi dito, the positions of Assistant Secretary, Undersecretary, and the other appointing positions are positions of trust and confidence by appointing authority. The resignation letter of the Secretary, Assistant Secretary of DepEd were accepted by appointing authority. And who is that? Yan po ang tanong ni BP Sara kay Joel Chua. Ang problema, ay hindi po nakasagot itong si Joel Chua. Nagtulala. Ngayon, kung hindi po sinabi ni BP Sara ang kanyang tanong na walang iba kundi ang appointing authority ay ang Chief Executive na si Presidente Marcos o ang Presidente, the Chief Executive. Ngayon, nung sinabi ni BP Sara yon, sabi ni sagot naman nitong si Congressman Joel Chua, yes. Di ba Di ba mga kababayan, kapag ang isang tao tinanong mo at hindi makasagot, ibig sabihin nun, hindi niya alam. Wala siyang alam. Di ba ganon? Ngayon, itong si Congressman Joel Chua, ganun po ang nangyari. Nung sinabi niya na yes, sinakyan niya na lang itong pagkakasabi ni BP Sara na ang appointing authority ay ang presidente. See? Ngayon, ito pa, Madam Vice Tinanong President. kita kanina. I'm sorry, sir. Tinanong kita kanina, sino ang appointing authority? USEC ng ASEC. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo pa po- alam. Hindi pa po ako nagsumasagot. Hindi mo. Nakita kita, sumagot. Camera. Kita sumagot. Sinabi mo, Secretary. Chairman, motion to Hindi suspend nyo alam for 5 lahat. minutes. 1 Na minute ang reset. nag-a-appoint One ay minute President. suspension is declared by the chair. Sabi ni BP Sara, tinanong kita kanina, sino ang appointing authority, Undersecretary and Assistant Secretary. Ang sagot mo ay Secretary. Akala nyo ba naman, ang sagot niya kay BP Sara ay sa tanong na kung sino ang appointing authority, ang sagot niya ay Secretary. Patunay po na walang alam itong committee chairman na si Joel Chua. Abogado yan, abogado yan. Di ba? Ngayon, dahil sa kakulangan ng kaalaman nitong ating mga congressman, itong si Joel Chua na siyang chairman, may mga naapakan po silang karapatan pang tao. Meron po silang nilabag na karapatan pang tao. Okay? Yan po. Ngayon,
Ano ang aasahan natin dito sa mga ito? Na sila po ay nagkakanak ng hearing, hindi nila naintindihan yung mga batas na dapat nilang gabay. Ano ang aasahan natin? Wala. Marami pa silang mapapahamak na tao dyan sa ginagawa nila. Why are you questioning due process in a discussion of resignation of USEX and ASEX? Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, kinontempt nyo Madam- na, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. Madam Vice President, Sir, nasa loob ng detention ang tao because you questioned due process. Asaan ang explanation ng due process ninyo doon? Nasaan, Mr. Chair? May I be allowed? yes, Madam Vice Yes. President. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You asked the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Mr. Chairman. Mr. Chair? Yes, Congressman Paduano. Congressman Nakop. Mr. Chair, Madam Vice President, if you have any question insofar as the actions of this committee are concerned, I think the proper remedy is for you to go to the court. Sir, I will go to court. Opo, pero Oo, that is pero where- araw-araw, you are depriving a person of her liberty while I await that is precisely the point, ma'am. the... If our action of detaining your chief of staff is against the law, I think the proper remedy, and I think you're a lawyer, Yes, sir. the proper remedy is to go to the court. Sir, do you really want to show the Filipino people kung anong kaalaman ninyo sa batas? Ang sinasabi ko lang po ay sundin Oo. po natin yung batas Kaya dito nga, sa sir, House. sundin natin yung Kasi batas. nandito po kayo dito sa bahay ng Kongreso. Yes, sir. Sundin natin yung batas. Why will you penalize, punish Yusek Lopez for an act of the President? Madam Vice President, that is the decision of the committee as a whole. So, alam nyo yan po ang mahirap dito sapagkat kapag question mo ang kanilang action patungkol sa legality, ang sasabihin lang nito mga congressman, pumunta kayo sa Supreme Court. Sabihin natin, pumunta na sa Supreme Court itong Office of the Vice President, mag-file ng petition. At pumabor, kung sakaling pumabor, sa OBP ito magiging desisyon ng Supreme Court, ay ang problema, pumabor man, meron na pong nilabag na karapatan, itong mga congressman. Yan po. Ngayon, pag question mo ang kanilang action, isasabihin nila, ito ay desisyon ng committee as a whole. Ang problema dito ay dahil ay magkakasama sila, magkakasabwat sila, magkakakampi sila. Kahit mali ang isa, papaboran ng iba. Kasi nga magkakampi sila magkakasabwat sila. Kaya kahit na mali ang kanilang ginagawa, dahil sa sinang-ayunan ng committee as a whole, lumalabas na tama. Diba? Yan ang problema natin ngayon. Kaya nakakatakot. Nakakatakot po sa part nito mga Jesus person, witness na pinapatawag nila sapagkat hindi po umiiral ang tama
hindi po umaayon sa tamang proseso itong ginagawa ng mga congressman. Ang pinapairal nila, desisyon ng committee as a whole. Na kahit mali, inaayaw na ng iba. Ha? Nakita nyo naman, meron ng kumulaps, tumaas ang blood pressure dahil sa hindi tama. Meron nang nakulong. Merong na trauma. Dahil sa paglabag sa karapatang pantao. Tapos sasabihin nila punta kayo sa Supreme Court. Ha? Yan mahirap. Hindi po ba? Alam po ninyo tayo po ay hindi abogado. Kaya lang siyempre, kung ganun po ang sagot nito mga congressman, kapag kinisyon mo ang kanilang ginagawa na mali, tuturo ka sa Supreme Court. Lumalabas na ito mga ito ay gumagalaw na hindi nakabase sa batas ang kanilang ginagawa. Kasi kung alam nila ang kanilang ginagawa, dapat hindi na nila ituturo sa Supreme Court itong mga agency, yung mga resource person na epektado dito sa kanilang ginagawa. Hindi po ba? Yan ang mahirap dyan. Ito yung mahirap dito sa mga ginagawa nito mga congressman. Hindi po ba?